Anong gusto mo? Kuwan ho. Anong kuwan mo? Ano bakit yan? Bakit ba maharap sa akin ng ganyan? Hindi mo ba nalaman ng mga realist na hindi maaaring utusan ng ganyan? Para kang pasilera? Oo. Ano oo? Oo. Ano oo? Ang gusto kong sabihin eh. Ano ba nangyayari siya din nervous ka? Bakit? Mangyari, sumisigaw ko, inatang Hindi ako sumisigaw. Eh bakit ang ayos mo ganyan? Mangyari yung naglabaw ako eh. Bakit ka maglalaba? Bakit? Hindi ka ba meron tungkulin dito? Bakit ka tutulong-tulong na maglaba? Hindi ba binabayaran ng labandera? Oo. Tinulungan ko at may karamdaman eh. May karamdaman? Nilalagnat? Hindi ho. Lumura lang ho ng dugo. Ay! Hindi mo ba nalalaman kayo kung utusan dito? Ay, ilang beses ko na sinasabi sa inyo yan, ha? Naku, bueno, umakit ka doon sa itaas. Kunin mo yung aking bag, nandun sa ibabaw ng tukador. Huwag kang tatayo tayo dyan, sinenervous ako na ganyan. Ay, alam niyo, kayo ng talagang may sakit sa itong mat. Kumalit ka sa itaas. Kunin yung bag ko, nasa ibabaw. Anong ka? Naku, sinasabi, Lele! Sinenervous ako sa inyo. Hoy, ikaw, may sakit ka? Magsabi ka, ha? Kung mayroon ka sakit, makakalayas ka. Serya, ikaw pala may sakit. Bakit ka naglilihim sa akin? Iwan mo yung paglalabang yan. Iwan ka dito. Senyora. Ano, senyora? Hindi mo ba nalalaman ayaw ko nang may katulong dito sa sakitin? Ilang beses, hindi ba nalalaman niyo dito ang ayaw ko yung mga bagay na? Pero senyora. Anong senyora? Ano? Ano ako po? Wala po naman akong sakit. Walang sakit? Senyora. Oy, ibibigay ko sa iyo ngayon ang sweldo mo, ha? Huwag ko na lang makita kitang pagmumukha mo dito. Hindi ko po naman hinihingi. Nangihina po lang. Nangihina? Nangihina pa ng katawan mo? Bakit ka nagtatrabaho? Bakit hindi ka ba binabayaran ng gusto? Pero senyora. Ay, iubog ba sa hanap ako? Simbagay, saka nagkakalat ka dito ng dress. Nakapandidiri ka. Senyora, para mo na. Pabibigay ko na lang kayo sa sweldo mo. Huwag ko nang makikita ang pagmumukha mo dito. Senyora. Bueno, bibigyan kita ng 20 pesos, ha? Pero gagawin mo lahat ang gagawin dito sa pamamahay, ha? Opo. Alam mo, 15 pesos lang talaga ang binabayad ko. Okay, kayo sakitin. Hindi ho, katitingin pa lang sa akin ng doktor. Bueno. Full. Saka pa parang. Nandiyan ang lahat ng damit ng senyorito. Oo, pati ho ng damit ng senyorito Horacio. Ano, siya ang bagong labandera, ha? Tuturuan mo siyang lahat, ha? Alam mo, ang gusto ko dito sa babahay, ha? Paano, sige. Tama. Ano? Ito ho, nalaglag kanina sa bulsa ng senyorito. Horacio? Hindi po, ng senyorito Arsenio. Paano, sige. Sige na kayo. At pagbutihin niyang pag-review, ha? Naku, nag-aaral na naman siya. Tama ka na nga. Bago ikaw yan ang may nobyo, eh. Oo, hindi. Sinabi ko naman sa kanya, huwag mo na siyang tumawag, eh. Bakit mo naman pinagbawalan? Marahil lang kung talagang mo. Ay, kakapad dyan, oh. Baka mamaya lang, nasa sini na kayo. Tama na yan. Okay, ha? Baka tayo mga labasa bukas. Sige. Bye-bye. Oy, Perla, mag-aaral ka mabuti, ha? Baka bukas, eh, mga opya ka. Bye-bye. Sa mga araw na ito, Candide, punong-puno ka ng sorpresa. Sapagkat napakagandang kapalaran ang darating sa ating anak na si Arsenio. Ay. Ano na naman yung binabasa mo? Bakit wala naman na eh? Ikaw ba talaga bata ka hindi ka susunod sa aking kagustuhan? Ano matutuwa nito? Nilibang lang naman ho. Candida, ikaw naman ang taong lagi ng mainit ang ulo mo. Alam mo, kaya palang anak natin si Arsenio nagpupumilit na pumasok sa opisina mo, may kasintahan na niyang batang yan. Siya nga? Oo. Alam mo, nung nareglo kong kanyang mga damit, nakakita ko ng isang retrato doon sa kanyang bulsa. Ang pangalan ay Lydia Fuentes. Maganda yung bata. Ginawa ko, nagpasyal ako, tinignan ko. Habasa nakita ko, mukhang hindi aragabyado ang ating anak. Kikinig ka ba sa akin? Ano ngayon ang binabalak mong gawin? Hintayin natin ang anak mo si Arsenio at nang mapag-usapan na natin ang tungkol sa kanyang kasal.
Ba, hindi ba parang nagmamadali ka yata niyang gagawin mo niya? Kung magagawa natin ngayon eh, bakit pa natin ipagpapabukas? Talagang pinahanga kung kan daw. Ang bilis mo. Talagang ganyan ang mga realis. Yung mama? Oo. At saka kinakailangan magbigay naman ako ng report sa ating magiging Mrs. Anong kamo? Katulad ng narinig mo, sa ating magiging Mrs. Halika nga muna. Ikaw naman ayaw kong maniwala sa sinasabi ko. Akala mo puro biro ng lahat eh. Oo, tama ka na. Ikaw na, puro biro eh. Teka muna, nandiyan ba sa bahay ang Anjana? Wala riyan. Mga butos lang lamang nandyan eh. Kung nariyan ba siya, di sinabi ko na sa kanya tungkol sa ating dalawa. Ano naman ang sasabihin mo? O ano pa, kung di ang tungkol sa ating kinabukasan. Tayo na muna sa bahay. Init ang panahon eh. Sika, siguro kailangan uminom ng pampalamig. Lydia. Hindi ako nagbibiro. Kaya ako nagsadya rito para ibalita sa yung sinabi sa akin ng papagutnungan. Hindi ko sana gusto ipagtapat sa kanila lahat. Ngunit nakita nila ang litrato yung binigay mo sa akin. Kaya wala na akong nagawa kundi ipagtapat ko ang buong katotohanan. Nagagalit ka ba sa akin? Hindi, Arsenio. Ngunit, hindi pa ako tapos sa aking pag-aaral. Ang salita natin ay kung makatapos na ako. Pasalanan ko na. Sa bagay nga. Ngunit, ikaw rin ang naalala ko. Nais kong ikarangal mo ako sa lahat ng bagay. Alam ko. Ngunit ang lalong mahalaga ay ang ating pag-ibig na hindi dapat sayanin. Bawat saglit ay walang katumbas na pananabik para sa akin. Ngayon ako nag-aalala. Pag ako'y hindi maging karapat-dapat sa kanila. Paparito sila. Ikaw nang bahalang magsabi sa kanilang ikikilos para sa iyo. Isang bagay lamang ang matitiyak. Yan na! Bakit tayo mo akong mapasanin? Lasing ka, Arsenio. Hindi ito ang bahay na dapat mong puntahan. At saan mo ako gustong pumunta? Pati ba ikaw ay nagmamaramot sa akin? Sa'yo nang galing ang aking paglimot. Ikaw ang nagturo pa ako lumina. Ako? Bakit ako? Kailan? Sabihin mo sa akin. Huwag ka na magkaila, Arsenio. Alam ko na ang lahat. Ikaw at Sinita Puentes. Nagsiselos ka lamang. Di tanda ng ito mga mahal. Huwag ka magkamali, Arsenio. Tapos na isang kapo. Lipos ng kabiguan. Kabiguan? Anong kabiguan? Limutin na natin ang nakaraan. Ang mahalaga yan. Ang ngayon. Ikaw at ako. At tayong dalawa. Arsenio. Oh, Arsenio. Ikaw ang mahal ko. Dadaling kita sa bayan. Iyaharap kita sa kanila bilang aking asawa. Bilang na maniwala kang mahal ka. Arsenio. Ayan. Ayan ang marka na. Ikaw, bata ka. Ala ka bang atupagin kung di ang magbulakon? Ano bang gusto mo mangyari? Maging hampas lupa ka? Oy, sundin ka rin sa kwarto mo. At bukas na bukas, isasama kita sa iyong eskwela at lalakarin ko tungkol sa iyong pag-aaral. Ang oras na malaman ko na ikaw ay hindi ka nag-aaral na mabuti, ipapato kita sa lulumboy. Ha? Ikaw batang gusto mo sumira ng pangalan mga realisa. At taka-taka kang bata ka, ewan ko kung kanino ka nagmana. Terrorin kita. Pabayaan mo na at bukas na bukas ilalakarin din. Oo! Ikaw na kasi may kasalanan lahat niyan. Pabayaan, pabayaan. Ayan ang nangyari sa mga anak mo. Bakit ba? Hindi ko nasabi eh. Hindi, maaari. Ang kagustuhan ko mangyayari dito. Mama, siya aking magiging... Ano? Papa? Si Mina ang papa. Papa. Kandida? Mayroon akong gagawin sa kusina. Ano kaya ang dinamdam ng mama ang aking ginawang ito? Oo, hindi. Nabigla lamang siya katulad ko. Naghapunan na ba kayo? Hindi pa nga papa eh. Gusto mo kami, hindi ba Mirna? O siya, Arsenio, ikaw na sana ang bahala sa kanya. Mirna, hinahangad ko ang iyong kaligayahan. At susundan ko lamang yung mama mo sandali. Mirna, huwag mo sanang dadamdamin ang ginawa ng mama ito. Alam mo, ganyan lang yan eh. Arsenio, Oh, bakit? hindi yata nagustuhan ng mama mong
pagkakadala mo sa akin dito. Talagang ganun lang ang Mama Mirna. Tignan mo't bukas na bukas ay kakausapin ka na niya. Eh, mabuti kayo kumain na tayo, ha? Ito na. O ano iya? Hindi pa pala kahanda. Sandali na lang ho. Dali-dali mo't nagugutom na ako eh. Oo. Si Dan, ito na. Ika, Sara. Ay, nakakain. Siya nga pala, si Arsenio at Mirna. Ay, hindi ko pinakikilam ang mga taong yan. Ano yan? Yan lang bang ulam? Eh, meron pa sa kusinang natitira. May toko, walang baboy. Hindi, masamang sa antapis ninyo. Eh, hindi ko sana. Enchan, yung astre. Sandali lang ho. O, ito na pala ang mga bata. Magsipo na kayo. Mama, Candida, hindi ka ba kakain? Busog ako. Pero, Candida. Hindi ko makakain ng pagkain hindi ko gusto. Mirna, umupo na. Umupo ka na. Dito kayo. Tapos ka na diyan? Opo, inayos ko Alam ko sa labas. Dali ka! Dali ka! Ano? Ano? Para sa napito ka ng ahas. Dali! Ayaw ko nung may kasama rito. Siya pala? At sa kanya nagbalik siya sa inyo? Talagang napakakapal ng mukha, oh. Kumain ka rin, ha? Sige mo na. Mabuti yata ipagpatuloy ninyong pagkain ninyo at susundan ko lamang ang mama mo, ha? Papa, ba't hindi pa kayo sumabay sa amin? Ipagpatuloy ninyo at susunod na ako, ha? Alagaan mo mabuti si Mirna, ha? Kumain ka, anak, ha? Bakit ka biglang umalis? Iniwan mo akong mag-isa. Mabuti naman pala itong bagong manugang natin na nakapalit ng linya. Pero huwag kang ganyan. Alam kong hindi ka nakahanda sa ginawa ni Arsenio, pero ano pa magagawa natin? Nandyan na yan. Ang taong ito, huwag kang ganyan! Baka mamaya sabihin na lamang ng manugang natin hindi tayo mabuting tao. Tama na nga yung manugang-manugang. Yung klaseng babae niyan, tutungtong dito sa akin pamamahay. Ano ka mo? Para sa akin, hindi ko siya maaaring tanggapin. Bigyan na lang mo siya na salapi. Pero for Diyos, Candida, alalahanin mo naman ang kapakanan ni Arsenio. Matapos na biguin mo yung kanyang kasal niya, bibigyan mo na naman sa panibagong kasawi, ha? Walang kailangan. Yung klaseng babae niyan, hindi maaaring magdulot ng kaligayahan para sa ating anak. Bakit? Bakit kilalang ba yung manugang natin niya? Tang na loob, masakit na ang ulo ko. Pabayaan mo na akong mag-isa. Ikaw bang bunsong kapatid ni Arsenio? Oo, bakit? Sino ka ba? Kailan ka ba napunta rito? Hindi mo ba alam? Ako ang asawa ni Arsenio. Ha? Kailan pa? Kagabi, dumating kami dito. Gabi. Baka. Pero teka muna. Kung hindi ako nagkakamali, nakita na kita. Ako? Baka nagkakamali ka. Ewan ko rin, ha? Pero, kilala mo si Mercy, no? Mercy? Si Mercy? Nalimutan ko. Mamaya na tayo mag-usap, ha? Hindan, samahan mo ang taong ito sa hardin. Ituro mo sa kanya ang ating mga halaman. Yung ating bagong hardinero. Tara tayo. Maraming pong salamat, Madre.
Gagawin ko po ang aking makakaya. Napaganda po lamang inyong hardin. Alam na po. Magandang araw po, mahal kong madre. Teresa, anong magandang kapalaran nagkatid sa inyo ngayon dito? May kailangan ka ba sa akin? Mahal kong madre, naparito po ako pang hindi na umalis. Dito na po ako. Hindi kita maunawaan. Malalaman ba ng iyong mga magulang ang pagparito mo? Hindi po nila nalaman ako yung alis sa amin. Mabuti na po ang ganun. Dito sa inyo matatahimik ang aking buhay. Hindi ganyan ang mabuti, anak. Ang magulang mo, yung pangalawang Diyos dito sa ibabaw ng lupa. Huwag kang gumawa ng ganyang pagmamalaki sa kanila. Ngunit, pinipilit akong ipakasal sa isang taong hindi ko inilig. Hindi ko po magagawang gano'n. Para na itawa. Tulungan po ninyo ako. Teresa, walang magulang na naghangad ng masama sa kanilang anak. Bata ka pa nga upang maalaman mo ang tunay at dalisay na pagkahangad ng isang magulang sa kanilang anak. Ngunit darating din ang araw na malalaman mo kung ano ang tunay na pagmamahal na katulad nila. Sundin mo ang kanilang payo. Marahil may naghihintay sa iyong mabuting kapalaran. Susundin ko po lahat ang bilhin niyo sa akin. Pagpalain ka nawa ng Diyos. Mama, ang ganda-ganda ng aking bahay. Iha, lahat ng yan ay hinanda ko talaga para sa iyo. Naku, ang bunga. Sa tuwing ako'y uwi, para bagang bago ng bago sa aking paningin. Halika na, nakataghintay ang papa, ha? Ako ba? Walang lilinis to eh. Sagad naman nagbabasa, istorbo ka. Bakit? Nag-aaral mo ng leksyon eh. Nag-istorbo. Dito, eto na sila, oh. Asyo? Maligayang pagdating, Iha. Dalagan-dalaga na ang anak ko, ha? Bakit ba na-atraso yata kayo ng pagdating? Naku, ay masyadong magulo ang mga traffic. O yun, kung ka nakatanga dyan, samahan mo si Pendong at areglohin ang mga bisita ng senyorita, ha? Opo. Sige, matali. Papa, ikaw ang inatay kong sumalubong sa akin. Naku, alam mo namang marami akong trabaho sa opisina, Iha. Hoy, dito. Di ba naalala dyan ang kapatid mo? Baka di ko sumaludo. Eh, nag-aaral ma ako na examen namin bukas eh. Kaya pinag-aaralan ko maibig. Kata-kata, nag-aaral ka. Dali nga. Sasali ko naman, tapos na ako. Hindi, gusto ko makita. Tapos na ako man. Dalhin dito. Dalhin dito. Candida, kanina pa nag-aaral itong batang ito, ah. Uy, kapatid ko. Ate. Nag-aaral pala, ha? Ito ang pinag-aaralan niyang koke. Gusto ko nga, masakit yan. Masakit, ha? Ano sinisilip ko? Ay, kumalik ka bis mato. At doon ka mag-aaral ng mabuti. Kung sintidor na matanda ito. At kumalik ka siya, ta. Panis? Asa nga pala, Lirna? O, ito si Teresa. Teresa, kaya nang asawa ng kapatid mo. Mama, bakit wala ka nagsabi sa akin ng ganyan? Kumusta ka? Mamaya na. Meron kayong appointment sa beauty parlor at ito'y kapupunan ko pa ng retrato. O, sige, maura natin sa inyo. Meron pa akong pupuntahan, ha? Mina, halika't nandyan na si Teresa. Yung kapatid ko yung sinasabi ko sa'yo.
Pakikilala kita, halika. Arsenio, Oh, bakit? kung ganito ng ganito ang buhay natin dito eh, mabuti pa'y tumira na tayo sa iba. Oh, bakit na naman? Ang mama mo. Oh, ang mama na naman. Eh, hindi ba't sinabi ko na sa'yo kung papansinin ng mama? Eh, talagang ganun lang yun eh. Halika't ako'y alis. Buti hatid mo akong ganda. Halika na, ikaw naman ang lagi mong pinapansin ng mama. Hoy, Candida! Ano, arigado na ba lahat? Arigado na, hindi pa nga lang dumarating sila mo. Eh, wala ko pala bakit mo pinatawag. Huwag kang may late darating ngayon at kapag nakalaban mo si Don Justo, sigurado mo, sisiyang ka. Kaya nga, walang sinayang magsapo ng dandam-sis ng taong yan eh. May ako, ano bang klaseng taong yan? Wala kang may bisinta. Pero ayoko na nangungutang ha. Baka natin bibilangan ako, ayoko. Hindi kandida talaga ha. Ito, mayaman ha. De personalidad. Galang dito mga kaibigan. Walang pananagutan sa buhay. At, yudo na. Yudo. Mukhang buboy na sinasata ako ngayon. Tingnan natin. Subukan ko galing mo ngayon. Swerting na ako ngayon. Oran, pasok mo dito ang Coca-Cola. Kaya na. Oh, Don Justo. Pa. Don. Hindi kayo. Kumusta kaya, Doña Regina? Pwede po naman. Yung Candida. Bagamat ngayon lamang tayo nagkisay, malawang ko na kayong kilala dahil sa mga pagbabalikan ng aking baby na si Don Paco. Definition pala ako sa inyo ni Don Paco. Opo. Ngunit pawang mga pagpuri lamang sa inyong mga katangian at kabutihang loob. Salamat sa iyo, Paco. Kayo man ay nakilala ko sa ganyan din paraan. Pasensya na kayo, Don Justo. Talagang napakasismoso kong tao eh. Kumpleto na rin lamang tayo. Ano kaya kung umpisahan natin ang sesyon? Bahala. Ano kayo? Ito na, handa na. Ako. Ay, ka muna. Pili tayo mga sasabihin. Ikaw na nga muna ang umupo sa laro ko, ha? Saan ka rin siya ha? Gusto din mo kaya. Bago ko nga pala makalimutan, inaanyayahan ko kayong lahat sa amin sa linggo ng gabi. Birthday ng aking anak. Kay tutungtong na sa ika-18 taong nila. May anak ka ba dalaga? Meron. Hindi ko pa yata kahit kitang anak mo. Hindi mo nga makikita. Mangyari hindi ko siya inilalabas sa kolegyo. Ngayon po pangalan siya ipakikilala sa lipunan. Maalala ko nga pala. Ito ang larawan ng aking anak. Yan ay kakukuha ko lamang kanina sa Facebook. Ako, ang ganda. Tingnan mo. Anak, napakagandang batay. Tingnan niyo nga ako. Maganda nga. Binabati ko kayo, Doña Candida, sa pagkakaroon ng isang anak. Ang ganda nito. Salamat to. Ako, pag nakita ninyo yung bata sa natural, kabibiliwan ninyo. Marahil eh, ang grande ang handaan, ha? Nangyari ba? Magkahanda ba si Doña Candida ng Miguel Grande? Asahan ninyo ang aking pagtalo. Ngayon pa'y pinasasabihan ko na pagdating ng araw niya. Asahan ko kayo, ho? Ito kayo, ha? Nakuha lang na ninyo. Nagkasakit na naman sa kanyang dalawang muna. Ay, Joy! Ano, kamusta ko kayo? Ano na? Madre, Kumpadre! si Teresa. Nandito alam mo na yung batang yun eh. Masyadong excited dito sa kanyang kumpleanyo kaya... Baka naman magtagal pa yun. Alam mo, nag-iitay sa kanya mga kaibigan. Oh, eto na si Teresa. Si Teresa! Ano ba, Arsenio? Hanggang sa ganito na lang ba tayo? Ano ka ba gusto mong gawin ko? Aba, hindi tayo sinapansin ng lahat eh. Ikaw naman kayo lahat eh, pinag-iintindi mo eh. Halika't sumama tayo sa kanilang kasiyahan. Halika na. Talagang ang ganda mo na natin yung dalaga doon na kandida. Tingnan natin ang lugaran mo. Nagkakaroon na. Doña Candida, talagang maganda sa natural ang anak ninyo. Kaya yung relatong pinakita ninyo. Manang-mana talaga. Alam mo, gusto niyo makilala nga nito. Kanina pa kayo nanaw? Kanina pa, hindi pa minta? Mirna, ito ang aking kumpadre. Panyo? Ay, sama mo nga dito si Kupate. Ay, naku, padre. Halika, Mirna. Arsenio, mabuti pa huwag na tayo makihalo sa kasayahan nito. Oh, bakit na naman?
Wala ka bang pakiramdam? Gusto mo magkaroon ng skandalo sa loob ng bahay na ito? Ngunit, Mirna, Hindi na ako makatatagal. Kung gusto mo, ikaw na lang dito antay na sa itaas. Ang padre, daang paso. Kinagadagal na kasi yung mga kilala. Pwede naman po kayo. Mabuti pa yata pumunta na tayo doon na rin. Masyado may dito eh. Hindi ako. Sandali lang mga kaibigan. Sila yata na lang. Kaya rin, pwede po ba? Doña Candida. Ang gusto. Nestor. Nagagala ko kayo makilala doon. Tayo nung silo. isang maligayang sandali itong makilala na sa iyong karawan. Kailangan ko yung kaligayahan sa gabi ito. Maraming salamat at inaasa akong hindi lamang ito ang unang pagkakataon ng ating magkita. Hindi, marami pa. Teresa, kailangan sila gusto na tangin nating panag. Isang karangal lang makilala kong udyang dilag ng mga real. Thank you. At sandali lang at tatapusin namin ang aming sayaw. Ayoko nang pag-iintay na sila gusto ha. Huwag mo kung bigyan ng kahiya. Ngunit mama. Kaya nga naman, Teresa. Ang ginawang yan ay maaaring maghintay, ngunit ang pangako ng iyong mama ay hindi. Hindi na balik, Teresa. Bahala na ako magkita. Mama, malapit nang matapos ang tugtog sa susunod na sila. Bueno. Natapos na pagkatapos at sisway may sudang gusto, ha? Nakita ba yan? Oo, sasayaw sila. Tara. Marunong ka na? Naku, eksperto tayo. Talaga naman. Naman. Muna. Ay, kabayo. Kabayo naman ito. Ay, Luceta. Luceta. Wala na. Kasya siya na. Oo. Luceta. Ay, wala ako. Kaya kayo Luceta, ha? Oo. Ano pa dyan? Wala. Umangkat magbihis. Nakita ko ang mama mo. Pinapupunta tayo sa kanila. Hindi tatandaan mo ito. Na magkakamali sa iyong pagkilo. Oras na magsumbong kayo, tapos na sa iyong lahat. Naku, kanina tigas ng kahihintay sa inyo ng inyong ama. Eh kung hindi kayo nakarating yan dito, ewan ko kung anong mangyayari sa inyo. Bakit nga pa kayo matagal na hindi nabisita? Ginabi nga kami ng pagdating. Ngunit hindi naman ako nasira sa pangako ko sa inyo. Bakit ba ako nang usap? Hindi ata magana ang pagkain ng ating anak. Kasi hindi sarap ng ulam natin, mama eh. Alaga na anak ng alam ko yan. Gusto mo yan. Puta ka. Maganang pagkain ng aking anak. Hindi ata lalong nauhulog ang iyong katawan. Ito naman si Horacio. Tatlo na yung naging anak mo. Ikaw ba naman eh hindi... Yan. Baka naman kaya kami magkakaapo na. Bakit ka ganyan? Hindi ka matulog, lakad ka na lakad. Ano nangyayari sa'yo? Ewan ko. Kung malaman ko na nangyayari sa akin, may labis na babalisa. Hindi ko maubos man isip tungkol kay Teresa. Bawat tao kung wala kang hindi pinag-iisip. Eh, ano, nasa mabuting kamay na naman yung anak mo. Eh, paano pa yung pinangangamba mo? Napunan kong malaki ang kanyang pangangayayat. Ang pangihina ng kanyang katawan at namumutla ang kanyang kulay. Ako, hindi ka dapat mangamba ng ganyan. May asawa na yung anak mo. Di siyempre na yung bago naman. Ano malay mo, baka nagdadalang tao ka. Kahit na hindi yung sapat itong magbago ng kilos si Teresa. Pag isa pagkain, eh hina-hina niyang bata niya.
O anong gusto mong gawin natin? O anong mabuti nating gawin? Sige na ha. Iwanan mo ako dito ha. Ano po sasabihin ko sa Senyorito Horacio? Siya nga pala. Sunduin mo ang senyorito at ako'y maaaring magtagal dito, ha? Kinakailangang malaman ko na kung anong nangyayari kay Teresa. Hala, sige. Sige na. Bakit naman? Bakit? Dali na, Mama. Mama, bakit ka nagpalito? Bakit? Siya na nga ba sila? Sabi ko, may nangyayari sa'yo. Mama, tayo si Kala. Ayos, may para kang alila. Paano ka ba kung kumain dito sa sarili mong tahanan? Ay, hindi, Mama. Tinabot lang ako ng gutom kaya ko pumasok sa kusina. Mapaniniwala mo ba ako sa nakikita ko? Ano nangyayari sa inyo ni Wisto? Hindi ko, Mama. Kumusta pa kayo sa bahay? Ang kalagayan kung gusto kong malaman, pagsabi ka sa akin. Mabuti mo naman. Siya pa lang, Mama. May kailangan ba kayo sa akin? Teresa, huwag kang magkaila. Bakit mo pinahihirapan ng inyong sarili? Bakit hindi ka magpapat sa akin? Ang Mama naman, ano naman ang dapat kong sabihin sa inyo? Ang ayos mo, para kang alila. Ikaw ba inaapi ni Wisto? Kung sabi ka sa akin na tigay tutulungan ko. Ano bang pinagsasabi ng Mama? Ano bang uri na pagkasunod na binibigay sa'yo ng asawa mo? Wala kayong pagkala. Ano mang nangyayari sa amin ay labas na sa inyong pangyarihan. Si Teresa yan ako. At karapatan kong malaman kung ano nangyayari sa kanya. Yung asawa ko na si Teresa. Ano man ang gustuhin ko, lalo na sa loob ng aking pamahay, maaari. Kaya kung pita ka sa kanuman! Mama! Gusto, mawag ka sa akin. Na pumatiin na. Walang kwento sa akin. Papatayin ko niya talaga. Papatayin ko niya. Mama, umuwi ka na. Sumama ka sa akin, anak ko. Sumama ka sa akin. Iwanan mo yung anino na yan. Mama, hindi pwede babalik si Enzo na. Madadagyan ka rito. Kung may kasalanan ng lahat. Sumama ka na sa akin, anak ko. Hindi, Mama. Sige na, Mama, umuwi ka na. Makapagbalikan ka pa niya. Hayop na asaw. Mama, pagtitiisan ko ang lahat na nangyari sa akin sapagkat yan ang aking kapalaran. Hindi. Ako, Mama, huwag mong sisilang yung sarili sa sinapit kong ito sapagkat ikaw ay walang kasalanan, Mama. Wala. Ako, anak ko. Ako ang may sala ng lahat ng ito. Wala, Mama. Wala kang kasalanan. Sige na, Mama. Umalis ka na. Sige na, Mama.
Ako nang bahala dito. Ano pong kasalanan ko? Kapag ako'y tumanggap ng ganitong parusa. Bigyan mo po sana ako ng lakas ng loob upang mapagtiisin kong mga pagsubok na ito ng kapalaran. Tulungan mo po. Ito mo po akong papabayaan. Andida? Bakit? Ikaw pala, halika bumaba ka. Isama na natin si Teresa. Bakit? Anong nangyari kay Teresa? Huwag mo na akong tanongin. Halika. Ama? Kamusta lagi ni Teresa? Mabuti na siya, kaya lamang kailangan ng konting pahinga. Si Teresa mapupunan sa kanyang pagdadalanta. Ang lahat ng ito'y kasalanan. Hindi, Mama. Ang may kasalanan niya na yung kanyang asawa. Anong ginagawa mo rito? Ano pa sabing ginagawa mo rito? Humanda ka, pagka nagkataon may nangyari sa ating kapatid, hahanapin kita at pagbabayaran kita ng mahal. Hangga ka. Becca, huwag ka sanang mabibigla, anak. Alam ko na, Mama. Nabasa ko sa periodiko. Ngayon, Iha, tapos namin yung kalbar. Diyos na lamang magpaparusa sa kanya. Sa inyo, patawarin na natin siya. Sa bagay talaga inilalayo lamang siya sa aking mga kamay. O siya, dali, anak, ha? Paggaling mo, sa atin ka na uwi, ha? Hindi na pala, Mama, hindi kong sabihin sa inyo. Isang daling gumaling na ako, Nais ko na bakasyon sila gagawin. Mabuti, Iha. Pero wag mong kalilimutan ang pagliyam sa amin. Ba, senyorito, saan ka galing? Alam mo naman pumapasok ako, ba't ka pa nagtatanong? Naku, kumapasok alin, mama. Sine, sayawan, saka sasabungan. Ba't ka pa tanong ng tanong? Kasi hindi ka tatanungin ng mama mo, lagi kayo tinatanong sa akin. Ano sagot mo? Kaya ano ba yung sasagot ko? Di minsan sa tentaw kung uwi ka. Ay, senyorito, buti nakita kita. Saan ka nang galing kagabi, ha? Sino yung bailarin na kasama mo? Mama naman kung ano-ano tinatanong. Baka magsisinungaling sa akin. Sinusubukan kita. Nanood ako na sini kagabi ah. Ano sino pinanood mo? Ang hirap naman sa inyo lahat. Iyo! Patay sasabitan ka na ganyan, ha? Sinasabi ko lang naman, binta kayo ng binta, miski kayo lang eh. Tama na, senyora niyo. Pagpapay na natin niyo. Napayag ka! Napayag ka sa akin! Masayap! Luhay ka niya! Malis ka na rin, ha? Ano nga yan? Walang yan na. Bakit ako may bigo? Sam, huwag kang lumayo. Huwag kang lumayo. Dugo! Dugo! Nars? Ang ginagawa mo rito? Bakit ako naririto? Bakit ako naririto? Anong ibig sabihin niyang gamot na yan?
Wala akong sakit! Wala akong sakit! Dahil kayo! Paliligayahin mo naman. Horacio. Bakit mo ako ganun ganito? Diretso. Nahanap pera. Thank you. Okay, tuloy kayo. Thank you. Okay, kumusta? Thank you very much. Sisipag-saya. Para bang wala nang katapusan ng buhay. Happy birthday. Thank you very much. Maraming salamat sa inyo. Mukhang magiging masaya itong karawag mo. Napakasaya nga, Papa. Pero ang hinihintay ko si Teresa. Marahil darating. Papa, ano ba nilagay mo sa sulat? Hindi na sulat ang pinadala ko kung hindi telegrama na. Sinabi kong pumarito rito upang makapag-tips. Pero Papa, itutuloy na akong bahala rito. Pero parang pag-sita rin, ha? Sige na. Candida. Bakit ako magtitiis? Magtitiis ako. Ako? Si Candida. Si Doña Candida Reales. Ang kinikilalang ginang sa mata ng lipunan. Pakikilala ko sa kanila. Sino ako? Pakikita ko sa kanila kung anong aking gagandaan. Wala, kumpadre! Padre, ano? Ate! Padre, bakit ba naman tila ginabiyata kayo ng dating eh? Alam mo na, kumpadre, pag ganitong mga araw medyo ginagabi tayo sa opisina. Talagang yung opisina natin hindi natin maring makalimutan, ano, Padre?
Si Kumadre, bakit pa wala? Naku, kumpadre, alam mo na yung kumare mong yun eh. Umira na naman yung sakit niya sa nalamunan. Kaya pinasamahan na lang natin itong kumare natin. Sayang at... Sayang kung nandito siya, lugi sana sa sayang. Don Horacio, nasaan si Doña Candida? At ako nasa bakasyon ng paho Kanya pala, hindi ko nakikita matagal ang kumare. Oo. Bakit naman hindi mo pinasundo? Kumpleanyo pa naman ang anak ninyo. Naku, padre, para namang hindi mo alam yung kumadre mo yan. Ang magustuhan, walang bale. Bueno, tumuli na kayo sa loob at marami tayong mga bisitang Kaya na. nagate. Tuloy na kami, ha? Este kayo lang bahala dyan at papaniklam sa dali. Timpilis naman dyan at nandiyan ang mga bisita. Hirap naman sa'yo, kibagal-bagal mo eh. Sumubog ka pa. Oo, bihis na bihis ka na naman, kabibihis mo lamang kanina. Bakit ba? Mainit eh. Di ko totoo masyadong mareklamo, magastos ka sa damit. Sige, makita ka ng tatay mo. Inom-inom ka na naman. Hirap sa'yo, tigas ang ulo mo. Ano yan? Wala bang? Serbesa lang naman eh. Serbesa. Di ba sinabi ko suwa kang inom ng misnano nga? Papalamig lang ho eh. Kaya ang katwiran mo niya. Buti naman na Kaya tsaka iligpit nga lahat siyang ano. Oo, At saka maganda nga pala ng pagkain sa senyora mo. oo. Dan, ikaw ang magpanisita. Buisit naman buhay to. Oh, lakit mo na. Ba't ba ako pa? Ito mong inuutusan eh, tigas naman ang ulo mo, kaya kayo nagkakabarig dito sa bahay eh. Dali ka, gutom na siguro yan. Tao. Bilis! Laang, bulong ng bulong ito. Pinintay mo. Nandito na sa akin. Iwan ako ng lahat. Sa sakit kong nakakawa. Ikaw may kasalanan. Ikaw ang may kasalanan. Dan, anak ko, huwag ka nang umayo sa akin, anak ko. Dan, Mirna, gusto ko sana ng mga tao at susihin mo mabuti ha? oh, biya mo ito kong bahala. Kasi kanili ko nakita ba? Ay, ewan ko. Oh, bakit Dan? Kuya, ang mama nananaog, hinahabol ako eh. Hinahabol ka? Oo. Ano ba kaya? Mirna, diyan ka muna. Ikaw bahala dyan ha? Oo. Bakit na ano nangyari? Papa, saan kayo pupunta? Papa! Ang mama. Ayan, nananaog. Hinahabol ako eh. Ay, ngunit mamamaraming tao. Nalalaan ko. Nalalaan ko. Wala akong karapatan. Lumapit sa iyo ni kanino man akong may sakit. Candida! Nakulilit ka sa kagustuhan mo, no? Mabuti nga't nandito ka. Kinakailangan mag-tuwis tayo. Hindi na ako makakapagintay ng bukas. Mama, kayo may sakit. Ako. Marap sa mga aparaw. Sige na, at iwanan mo na kami dalawa. Wala ka naman ito. Magsibalik na kayo sa inyong mga lugar. Iwan mo ko. Nasasaktan ako. Tayo ngayon. Tigas ng ulo mo. Lahat na lang kabuti na binigay ko siya, pero binigyan mo pa rin ako ng kahiya. Amin, ha? Dan. Sige, magpapaya na kayo. Papa! Papa, magulos din ka pa! Papa! Tawag ka ba, Papa? Tawag niyo! Utang na loob! Utang na loob! Papa! Papa! Ay, lapit tawag mo! Mama! Papa! Kita! Mga kaibigan,
Pinaramdam ko sabihin sa inyo na tapos ng kasayahan dito. Siguro na may nakita ninyo magandang palabas ng mga realist. Makakauwi na kayo. Malo ka na pala si Doon na kandida. Kaya kami magpapaalam na sa'yo. Bagong sili ka. Hindi ka na naawa kay Mama. Wala na tayo may paglilihim sa lisod. Arsenio, isang malaking pagkakamali na gawa natin ito. Papa, sa buhay ng sino man ay dumarating ang ganitong pagkakataon nang hindi inaasahan. Ah? Ah. Arsenio, ito na ang wakas ng lahat. Ito rin mo isang panaginip ang nangyari sa atin. Ang huling pangyayaring ito sa inyong buhay ay hindi ko na maaring matiis. Kapwa-tawad tayo, Arsenio. Sumama na ako sa lalaking higit na magpapaligaya sa akin. Kung akala mo, niyan na. Walang utang na loob ng babae. Dan, Ay. Kumusta? bakit walang tao dito sa loob? Eh, mangyari eh. Ang mama eh. Bakit? Akala ko ba'y kumpleanyo ngayon niya, Arsenio? Oo nga. May nag-alisan eh. Bakit? Ano nangyari sa mama? Nasa attic room. Ang mama? Nasa attic room. Bakit? Umakat ka. Ang malaman mo. O, ikaw na nga bahala sa maleta ko. Pupuntahan ko, mama, ha? Okay. Mama, anong nangyari kahit nandito ka? Mama, hindi ka ba maligayang makita mo ako ngayon? Tumayo ka sa akin. Ako'y pinandidirihan ng lahat. Ako'y may sakit na nakakahawa. Ngunit, Mama. Teresa, iwanan mo akong mag-isa dito sa silid. Umalis ka na. Hindi, Mama. Ako'y naparinto ng dahil sa'yo. Mama, hindi ko na nalaman na ikaw ay may sakit. Akala ko'y dahil lamang sa kumpleano niya, Arsenio. Wala nang lunas. Wala nang lunas ang karamdaman kong ito. Pinagbabayaran ko na siguro ang aking mga pagkukulang sa inyong buhay. Patawarin mo ako. Mama, hindi kita mariiwanan sa ganitong katayuan mo. Ikaw ay gagaling, Mama. Gagaling ka pa. Hindi. Yan ang sabi nila sa akin. Kaya tinatanggap ko naman ang aking wakas. Mama. Mama. Huwag kang magsalita
ka sa akin ng ganyan. Kahit takwil ka ng lahat at pandirian ka ng buong daigdigay. Ikaw pa rin ang aking ama. Na hindi ko malilimutin hanggang may pusong tumitibog sa aking buhay. Mama, kaya na siya sana't akong bahala sa'yo. Teresa, balik mo yung mamaskan ko. Ibalik mo! Papa, maawa kayo sa mama. Sapat ang parusang na ibigay sa kanya. Parang awa mo naman. Hindi makakalaban sa'yo, mama. Kahit sino sa amin ay hindi maring lumaban sa'yo, Papa. Sapagkat ikaw ay aming magulang at ama sa tahanan ito. Ngayon, ibalik mo yung mamaskan siya. Hindi. Hindi ko maring iwanan ang aking ama sa ganitong kalagayan niya. Kung ano man ang kanyang nagawang pagkakasala sa atin ay wala nang halaga ngayon. Sa kabila ng lahat ay siyang nagbigay sa amin ng buhay na katulad ninyo. Siya'y kabiyak ng iyong puso't aming ina. Ang kailangan ngayon ay agawin sa kamatayan ng kanyang buhay. Agawin habang may nalalabibang panahon. Mama! Mama! Ninyo! Ano, Teresa? Kamusta ang lagay ng mama? Hindi pa siya makausap eh. Saan ka pupunta? Uwi na muna ako sa bahay. Mamaya na ako babalik dito. Mabuti kung gayon. Ako nang bahala dito. Saan ang papa? Nagtuloy muna sa opisina. Ang bilin sa akin ay gawin doon natin lahat ng aking magagawa para gumaling ang mama. Salamat. Salamat sa Diyos at binigyan ng papa ng mabuting kaisipan. Siya, Teresa. Umikanap na makapagpahinga ka naman, ha? At tatawagan na lang kita sa telepono kung naman ang mangyari, ha? Teresa! Yes, friend. Teresa! Bakit ka narito? Nandiyan ang mama sa taas at may sakit siya. Matagal na ba siya dyan? Kanina lang namin siya dinala dito. Hindi ko nalalaman kung anong mangyayari sa kanya. Bayaan mo, Teresa, at ako ang bahala sa kanya. Titingnan ko kung ano kanyang kalagayan. Saan ka pupunta ngayon? Uwi muna ako sa bahay at saka na lang ako magbabalik dito. Nandiyan naman siya sa inyo eh. Kung ano man ang mangyayari sa akin, mama, tawagin na lamang ninyo ako sa bahay. Hayaan mo ito akong bahala at gagawin ko aking magagawa para may ligtas sa'yo, mama. Salamat, Efren. Sige, alis na ako, ha? Okay. Kumusta ka, Lydia? Ba, kayo pala, Mr. Riales. Mabuti ho naman. Lydia, Ako bang kailangan mo? Kung ano man ang aking mapaglilingkod sa mga reality. hindi ko malaman kung paano ako magsisimula. Kung paano kita babatiin. Ngunit walang ibang nagtala sa aking video kung hindi ang pangyayari sa aking mama. Sa iyong mama? Natuwa ako na makita kita. Ngunit malaki na pala ang pagbabago ng lahat kaysa sa nakaraan. Sa inyo, wala kang dapat alalahanin. Kung kailangan ng iyong mama ang aking paglilingkod, ay maaari mo akong asahan. Sapagkat yan ang tungkulin ko sa Utang na loob. Lydia, kumari bang pag-ukulang mo? Kailangan pa ako ng ibang pasyente. Kaya titignan ko siya mamaya. Excuse me. Hanggang dito ba naman ay inuusik ninyo? May pag-asa tayo. Gagaling pa siya. Siya nga. Mabisa ang huling gamot na nilagay natin sa kanya. Dr. Gandara, telephone. Siya, ikaw muna ang bahala sa kanya, saka na ako babalik. Teresa, Kumusta ang kalagayan ng mama? wala ka lang dapat alalahanin. Nandoon siya sa loob at nagpapahinga. At naalagaan siya ni Lydia. Dahil mo na rito. Anong ginagawa?
Lydia, anong ginagawa mo? Ako'y doktora na. Doktor. At hindi ka nandidiri sa akin. Lydia, pagkatapos ng nagawa ko sa'yo, patawarin mo ko. Limutin na natin ang lahat. Sa aming tungkulin ay wala kaming ginagawa kundi tumulong at magligtas sa sangkatauhan. Lalong-lalo na sa inyo. May pag-asa kayang gagaling pang kalagayan ng mama? Oo, Teresa. Tangin iniligtas siya sa panganib. Mabisa ang gamot na binigyan namin sa kanya ni Lydia. Salamat, Edson. Kung sakaling gagaling ang mama, iusan niya sa'yo ang kanyang buhay. Huwag ka sa akin magpasalamat. Ako nga dapat magsabi sa iyo ng ganyan eh. Ang dahil sa pagsunod ko sa iyong mga payo, tingnan mo aking narating. Naging doktor ako. Hindi, Efren. Huwag akong gawin mong dahilan sa ganyang tagumpay mo. Ngunit yan ang totoo. Ang kalagayan ko ngayon, utang ko sa isang nakaraan. Ikaw ang nagtulong sa akin upang ako'y magsilap. Ikaw ang nagsabi sa akin upang ako'y maghintay. Hanggang ngayon, hinihintay pa rin ako. Umaasa at nananabig sa isang magandang katotohanan may hantusan ko. Ang lahat ng aking tagumpay. Huwag mo nang dagdagan ang paghirap ng aking loob. Sapat nang nagawa mong tulong sa mama ngayon. Sa kabila ng lahat, Marisa, ay wala akong masasabi sa iyo kundi ito. Iisa ang aking puso at iisa ang aking buhay. At yan inilala ko sa isang pag-ibig na nakilala ko. Ikaw. Ngunit ako hindi na dati ako. Nang tanggapin ko ang tadhana sa aking buhay, ay tinanggap ko na rin ang kamatayan ng aking pag-asa. Makabubuti, maging magkaibigan na lamang tayo ngayon. Hindi, Teresa. Walang halaga sa akin kung ano kung mga yon. Ang ibig kong malaman mo ikaw lamang aking iniibig. At iibigin hanggang sa uli sandali ng aking buhay. Ngunit, Efren, Huwag ka nang tumutol. Noong una'y sinunod kita at pinakinggan ang lahat ng iyong kaibigan. Ngayon naman ako nakikiusap sa iyo. Alang-alang malaman sa banal na pag-ibig na nakilala ko, ay pabayaan mo namang paligayahin kita. Ngayon marahil wala nang dahilan upang tayo magkatayo. Hindi ba, Teresa? Lydia, kamusta ang lagay ng mama? natutulog siya. Huwag mo muna siyang gambalain. Mabuti kung gayon sapagkat magkakaroon kong pagkakataong makausap ka. Sandali lamang, Lydia. Maaaring ako iyong layuan at hamaking katulad ng ganito. Ngunit sa kabila ng lahat ay patawarin mo ko. Wala na tayong dapat pag-usapan tungkol sa bagay na yan. Totoo nga ako'y napaligaw ng aking landasin. Subalit ngayon ay natutuwa pang sundan ang liwanag ng Manila. Lydia, huwag mo sanang ipagkait ang liwanag na iyan upang dumakil ang aking buhay. Arsenio! Senyo, kumusta ka? Kumusta, Teresa? Buti dito salamat. Tayo na sa loob. Tayo na. Tayo na. Ano, kayo ba nakayari ng lahat dito? Kita dahil ninyo, wala kayo nagagawa. Katulad dito, wala pang plato dito. Lagyan ng tubig yung Bixel. Sige. Ano papaya, ilagay dito. Ang hirap sa inyo, wala kayo nagagawa. Tingnan naman yung sopas dito. Makakain dyan, sinasopas. Nagmamadali na nga, ano ba naman kayo? Ang hirap sa inyo, hindi kayo marunong mag-areglo dito. Wala kayong ginawa rito, kundi magkwento. Hoy. Ano, ayos ka ba? Sandali na lang. Dali kayo, tagdadali na dito. Ano ba naman? Ikot ka na ikot, wala kayo nagagawa. Tatawagin ko na sila. Arreglado, sige. Ha? Oo. Ano ba siya tagsirado? Huwag na kayo mag-away. Bagong taong nag-aaway kayo. Ito ba si Ate Ito? Reklamo na reklamo eh. Naging junior senyora ko ngayon ah. Junior senyora mo si Ate Ito? Hindi, reklado na yan? Aba, arreglado na ito. Asya nga pala, nakita mo ba yung regalong binigay ko sa'yo na sinilagay sa kwarto mo? Ay, regalo mo? Tumingin ka. Ha, display ah. Naku, talagang binatang-binatang itong kapatid ko. Wala kang bilib eh. Oops. Teka, ito na sila. Happy New Year, Teresa. Salamat. At hasado na kami, no? Aba, hindi naman. Ay, mabuti tayo na sa loob. Hindi na, sa komedor na tayo sumulit. Ako'y gutom na gutom na eh. Alam mo, Teresa, napakahirap lang maghintay sa mga doktor. Ito naman, ang dali lang ang intay eh. Tanggapin mo lang naghintay na matagal sa Arsenio. Mangyari, tinapos pa namin ni Lydia sa operasyon. Talagang kahangahangang gawain niya. Kung ako sana'y natapos sa ating pag-aaral, isang doktora na rin sana. Teresa, kalimutan mo na ang nakaraan. Iwan mo nga ba? Utang na loob. May iniisip ang bagong tuon sa ating buhay. Sa kabila ng lahat, ay mahal pa rin kita. Ang kahapon at ngayon, ay siya natin gagawin hagdan upang marating ang bukas ng ating pag-ibig. Efren. Oops, oops. Ikaw pa na tayo.
Akala mo yata tayo lang ang tao dito. Bis kaya nang sabihin mo, isang bagay lang hinihintay natin. Sasabihin tayo sa kasal ni Efren at Teresa. Sige nga ba? Manalig ka. Oo. Pamalamig. Pamalamig. Kanya, Cynthia. Mabuti kayo, kumain muna tayo, ha? Ha? Sila. Kain na naman doon, ha? Dito ka, Lydia. Ito, pati handa rito. Kain ka mabuti, Lydia, ha? Oo. Kilit ka mo na. Efren, kumain ka mabuti, ha? Oo. At ikaw, Lydia rin. Oo. Teka mo. Oy, Efren, meron yung whiskey, ha? Minum ka, ha? Sunay lang dyan, eh. O, ikaw naman para kang di sunay. Konti lang, pagod ko naman yun, eh. Ano magagal-gagal ka rin, eh. Oy, Dan, ikaw yung makain ng inom niyang whiskey, mas masaya yan. Leo yan. Sumasunod mo naman eh. Mas masaya yan, Dan. Hama na. Sige. Dito. Aba, sino pala? Ako lang ba? O, nandito na pala kayo lahat. Oh, ayan na pala sila. Pagdating yung bagong taon sa inyo lahat. Kasama pa rin ang mama. Kahit hindi naman siya. Napag-share po kayo. Kami na lang pala ng papang wala dito. Nagpilit sa akin ng mama niya na ipanago siya upang makasalo kayo lahat. Magaling na siya, mga anak. Mga anak, unay nagpapasalamat ko sa Panginoon Diyos sapagkat sa kabila ng lahat ay kayo naririto sa aking piling. Utang ko ang aking buhay kay Lydia, Arsenio, Dan, Teresa, Efren, at sa inyong papa. Ang lahat ng nakaraan ay nakaraan. Ngunit para sa akin, ay hindi ko maaaring limutin ang mga pangyayaring nagsilbing apat na taga sa aking buhay. At ang bakas na yan, ang taglay ko po ngayon upang sa bagong taong ito ay magsimula tayo. Kayong lahat ang panibagong buhay. At lipos ng pasasalamat sa ating Panginoon Diyos. Tayong lahat ay uminom at ipagdiwang natin itong kaarawan.